Ramir Boulder po, naritong muli. Walang matibay na ebidensya na direktang sangkot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., PBBM, sa mga anomalya sa flood control project ay tama at may matibay na batayan sa kasulukuyang impormasyon ah, hanggang ngayong magtatapos ng buwan. Ano po? Ito po ang mga nasabi ng mga Makabayan Black. Sinabi ng Makabayan Black na wala silang nakikitang ebidensya na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umano'y katiwalian kaugnay ng mga flood control project ng pamahalaan. Ayon po yan sa kay at Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa kabila ng mga aligasyon na lumalabas sa publiko, walang umanong konkretong patunay na direktang sangkot ang Pangulo sa mga irregularidad. Dagdag pa ng Makabayan Black, maaari pa ring managot ang sino mang opisyal kung may mapapatunayang paglabag, ngunit sa kasalukuyan ay hindi nila itinuturing na sapat ang mga impormasyong inilabas upang iugnay ang Pangulo sa issue. Alam niyo po kasi, ganito po yan eh. Ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng mga anomalyang ito sa kanyang zona. Kung natatandaan nyo. Dahil nga, sa totoo lang, pinag-uusapan na nila ito. Itong mga anomalyang ito. Yung anomalya ng flood control, ghost project. Ha? Pinag-uusapan na yan bago pa magkaroon ng zona. Kaya nga niya inilabas sa zona. Dahil nakita niya mismo na ang mga proyekto ha, ay mayroon talagang anomalya. May mga ghost project. Ano? May mga ano yan eh, may mga inuutusan yan para mag-inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Lalo na ang proyekto na hinahawakan ng DPWH. Napakarami po niyan. Bilyong-bilyong halaga ng proyekto. Na wala namang excuse me, na puro substandard, wala namang pakinabang. Ano? Napakahirap isipin na ang taong naglabas ng anomalyang ito ay siya pa ang gagawa ng kwento. Binibintang nila, pinaabot nila sa Malacanang ang isyong ito upang ibunton ang sisi kay PBBM. Ano? Hindi naman siguro tama yung mga ganun. Ibubunton nyo, isisisi nyo sa Pangulo ang anomalyang ito. Wala nga siyang partisipasyon sa mga ganitong proyekto, sa mga ganitong anomalya. Di ba? Sabihin nating, oh, command responsibility dahil siya ang pinuno. Kaya niya bang makita lahat 'yan? Oh, in the first place, kaya nga siya nagkaroon ng mga kabinete, ha? Upang humawak sa mga ganito. Buti na lang at yung mga ito, naniniwala ako na mayroon siyang mga agent na nagpupunta sa mga proyekto, tinitignan mga proyektong yan. Kaya nga ito nabulgar, kaya nga niya ito nalaman. Dahil ako'y naniniwala na mayroon siyang mga inuutusan. Pero hindi niya na nilalabas yun.
Ha? Kasi nga, panahon pa nung past administration na rampant na ang anomalya sa DPWH na kinakasangkutan ng mga matataas na opisyal ng DPWH at saka may mga kasabwat na mga senador at kongresista. Yan po ang katotohanan dyan. Ano po? Ha? Bagamat malawak po yung at seryoso ang korupsyon sa mga flood control project ng DPWH na kinabibilangan ng ghost projects, substandard, overpricing at kickbacks na umaabot na sa bilyong-bilyong halaga. Ha? Walang konkretong ebidensya mula sa opisyal na investigasyon, COA, fraud audit, Independent Commission for Infrastructure, ICI, Senate hearings at ombudsman cases na direktang itinuturo si PBBM na sangkot o beneficiary. Ha? Mga si PBBM mismo ang unang nag-expose ng mga anomalya sa kanyang 2025 zona. Ano? Natatandaan nyo, nung July po yata yan. Ano? Nangako ng investigasyon at nag-utos ng proofs creation ng ICI. Create niya yung ICI. Executive Order number 94 at fraud audits ng COA. Siya rin ang nag-freeze ng ilang funds, nagbeto ng questionable insertion sa budget at nag-utos ng paghahabol sa mga kontratista at opisyal. No? Ang mga naharap sa kaso ng ay karamihan sa DPWH official, engineers, congressman, gaya po ni Saldico na napaka notoryo sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Ma? At iba pa. At contractors gaya ni St. Timothy, SunWest, Diskaya Couple, may mga naaresto na file ng mga graft at malversation pero walang direktang link sa ating Pangulo kay BBM. Ano? Ang akusasyon mula sa oposisyon gaya ng Makabayan Black at Party List, Teachers Act, Representative Antonio Tino na ay nakatuon sa systematic corruption, political patronage at selective accountability. Pero hindi sila nagprepresenta ng direct evidence laban kay BBM. Halimbawa, ang aligasyon ni Saldico tungkol sa budget insertion ay tinawag na hearsay. Paano hindi tatawaging hearsay? Wala naman silang may pakitang hard evidence talaga. Hearsay. Tinawag ng hearsay ng palasyo at walang sumusuportang ebidensya na umusad sa kaso. No? International at local reports, gaya ng Wikipedia, Summary, GMA, Inquirer, Philippine Star, Foreign Policy, ay kinikilala ang skandal bilang malaking isyo sa administrasyon. Pero ang blame ay karaniwang napupunta sa lower level. Sa lower level officials, contractors, at congressional insertion, hindi personal para kay PBBM. Sa madaling salita, habang may malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, natural na may political responsibility. Mayroon talaga siyang political responsibility siya bilang pinuno kasi siya nga ang
Siya kasi po ang presidente. Walang matibay na ebidensya ng personal involvement o direct knowledge benefits niya. Ang mga kritikong gaya ng post na ito ay politically motivated, no? At bahagi ng oposisyon narrative. Pero hanggat walang bagong ebidensya mula sa ongoing proofs, nananatiling walang basihan ang direktang paratang laban sa kanya. Kung may lumabas na bagong findings sa hinaharap, maaring mabago ito. Kung may bagong findings, maaring mabago, pero sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya na magtuturo na kasabwat talaga si PBBM sa anomalyang ito. Sa mga anomalya ng flood control, ng ghost projects, insertion, kickbacks, ano? At saka ako naniniwala ako na hindi gagawin ni PBBM 'yun. At saka yung sinasabi nilang bangag, hindi po ganito ang bangag eh. Hindi ganito mag-isip ang isang taong bangag. Sa totoo lang. Kaya kayo, yung mga taong nagpapakalat ng bangag, adik, lalong-lalo na yung kanyang kapatid na Senador Amy Marcos, ay tigilan nyo na. Kasi hindi, alam nyo na alam ko na hindi ganyan ang itsura ng mga taong gumagamit. Tandaan nyo, ipasok nyo sa kukote nyo yan. Ha? Wala kayong magawa kundi manira, manira na manira. Okay, mga kababayan, huwag nyo pong kalimutang like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page. Marami pong salamat.